Pasintabi po, sensitibo ang sunod naming iuulat. Hindi po bababa sa 5 ang nasawi sa pamamaril sa isang paaralan sa Nonthaburi, Thailand. Takot ang mga estudyante na nagtago sa ilalim ng mga mesa habang nangyayari ang pamamaril. Meron ding mga lumabas sa mga bintana at nagsitakbo sa kalsada. Ayon po sa mga otoridad, mga guro at staff ng paaralan ang namatay. Binaril din umano ng 14 na taong gulang na estudyante ang kanyang sarili. Mahigit 20 ang nasugatan. Sabi ng Prime Minister ng Thailand, 9 sa kanila ang nasa critical na kondisyon. Ayon sa pulisya, bago ang pamamaril sa paaralan, pinagbabaril din ng menor de edad ang kanyang lolo at lola. Pag-aari raw ng kanyang lolo ang baril. Ayon sa Philippine Embassy sa Thailand, nasa ligtas na kalagayan ang 8 Pinoy na guro sa paaralan kung saan nangyari ang pamamaril. Nagpaabot din sila ng pakikiramay. Mga kapuso, ninakaw saka isinanla ang hindi bababa sa 8 motorsiklong natagpuan sa isang bahay sa Camiguin. Narito ang aking eksklusibong report. Kasama ang mga nawalan ng motorsiklo, pinuntahan ng PNP Highway Patrol Group ang residential property na ito sa isang bayan sa Camiguin. Dito nila natagpuan ang hindi bababa sa 8 motorsiklong nirentangay kamakailan lang. Nag-file po sila ng court in relation doon sa nag-rent. Humarap sa mga pulis ang may-ari ng bahay at nagpaliwanag na isinanla lang umano sa kanya ang mga motorsiklo, hindi raw niya alam na nakaw ang mga ito. Agad niya rin itong isinuko sa mga pulis. Ayon sa PNP-HPG, pinasok ng sindikato ang Camiguin dahil alam nilang mataas ang demand doon ng motorsiklo. Alam naman natin yung access doon, mas maano yung mga motorcycle. So maraming nagre-renta ron. So nakita nilang opportunity. Ayon sa isa sa mga natangayan ng motorsiklo, magaling bumoka ang suspect na nakausap niya. Ang sabi po nila is may daw sila mag-anak na galing abroad. Tapos magtuturo po dito sa Camiguin. Yung sabi po nila is 1 week lang daw. So sa halip na gamitin, sinanla po. Yes po. Handa raw makipagtulungan ang asosasyon ng mga nagpaparenta ng motorsiklo sa probinsya. Ang talagang naapektuhan dito yung may-ari ng mga motorsiklo eh. Kasi yun lang ang hanap buhay na namin. Kawawa yung nagninegosyo ng mabuti, sir. Ginaganyan lang nila. At large, ang 4 na babaeng nasa likod ng rentangay pero sila'y kinasuhan at pinasampina na. Ang pinagsanlaan naman, iniimbestigahan kung ano ang pwedeng pananagutan. Meron pong criminal liability kung sino man po ang magbebenta ng galing sa nakaw. Ito po ay anti-fencing law. Pero kung ito naman po ay isinangla mo at nirenta mo lang, ito po ay estapa. Sa mga financer natin, ay pwede rin po silang makasuhan doon dahil pagtanggap po nila ng mga galing sa hindi tamang pamamaraan. Ugaliin po nating suriin yung nagbebenta kung siya mga po ba ay legitimate o legal owners ng unit na binebenta niya para hindi po tayo mabiktima. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sinampahan ng ombudsman ng 9 counts ng kasong graft si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kinasuhan si Rivera ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa conflict of interest. Meron umanong naipanalong government contracts ang construction company na konektado umano kay Rivera. Nairaffle na sa iba't ibang dibisyon ng Sandigan Bayan ang kaso. Wala pang tugon si Rivera nang kuhanan namin ng pahayag pero dati na niyang itinanggi ang paratang. Conflict of interest. May kasamang flood control. Conflict of interest, sir, as to why? Meron ba siya? Contractor. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nahabag ang marami sa isang tagpo sa karagatan ng Perth sa Australia. Makikita kasi ang isang dolphin na tila akay-akay ang kanyang nasawing anak o calf. May maternal instinct di ba maging ang mga ganyang hayop? Marami ang naantig sa videong ito kung saan makikita ang isang dolphin na sa loob daw ng 2 linggo. Pilit daw na tinutulak pataas sa ibabaw ng tubig. Ang wala na raw nitong buhay na anak.
na para bang ayaw nitong mapag-iwanan nito ng kanilang pod o grupo. Ayon sa upload ng video, ang Whale Conservation Organization na Geograph Marine Research. Pamilyar daw sila sa naturang dolphin. Pinangalanan daw nila itong Fraggle. Si Fraggle, baka ilang beses na raw namatayan ng calf o anak. At ang anak dito sa video, posible daw namatay dahil sa pneumonia. Ang pag-alaga sa mga may sakit, sugatan o namatay nitong kapwa, isang ugali na naobserbahan sa mga dolphin, orca at iba pang cetaceans. Ang tawag dito, epimelectic behavior. Epimelectic behavior is yung postmortem na attentive behavior na tinatawag natin. Dito pumapasok yung maternal instinct sa pangangalaga ng mga anak nila. Di pa tiyak ng mga eksperto kung ang kilos na ito ay katumbas ng pagluluksa o grief nating mga tao. Kinoconsider sila na mayroong mataas na antas ng katalinuhan, complex yung makeup ng kanilang central nervous system. Gayunpaman, pinapakita nito ang matinding ugnayan ng isang dolphin sa kanilang mga anak. Ang pinamalas na ito ng inang dolphin, hindi nakapagtataka dahil alam niyo ba ang mga marine mammals na ito, kilala sa pambihira nilang talino? Kuya Kim, ano na? Ang mga dolphin ay isa sa mga tinuturing na pinakamatalinong hayop sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral, may kakayahan silang ma-recognize o makilala ang kanilang mga sarili sa salamin. Gumagamit din sila ng iba't ibang tunog, sipol, clicks at galaw ng katawan upang makapag-communicate sa kapwa nila dolphin. Napag-alaman na may kakayahan silang matuto at magturo. Isa mang natatangi sa mga marine mammals na ito, meron silang complex social life. Ibig sabihin, nakakabuo sila ng social bonds sa kanilang mga kapwa dolphin. At pinapamalas din silang mga behavior na inuugnay sa pagluluksa, gaya sa ginawa ni Fraggle sa yumao niyang anak. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24. Mga kapuso, nasunog ang mahigit 3 dekada ng pagawaan ng mga kandila sa Manawag, Pangasinan. Umabot po sa ika-4 na alarma ang sunog pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon sa may-ari ng pagawaan, nagsimula ang sunog sa silid kung nasaan ang mga makinang ginagamit sa paggawa ng kandila. Idineklarang fire out ang sunog makalipas ng halos 9 na oras. Wala pong nasaktan sa insidente. Kinondena ng Chinese Embassy ang mga kabaong na ikinalat sa Metro Manila. Nang ilan ay may mga litrato ng Chinese officials o mensahe kontra China. Tinawag ito ng embassy na lantarang pang-uudyok, pag-atake, pananakot at pagbabanta. Kasuklam-suklam at walang kahihiyan nila ang hakbang. Dagdag nito, ipinakikita ng insidente na may mga taong gustong maghasik ng galit at mag-udyok ng hidwaan sa pagitan ng mga Tsino at mga Pilipino. Pero iginiit nilang hindi ito magtatagumpay. Nanawagan sila sa Pilipinas na magsagawa ng masusing investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod nito. Nauna nang tiniyak ng pulisya at palasyo na iniimbestigahan na yan. Nakipagsanay sa puwersa ng iba't ibang bansa ang ilang Pilipinong piloto, pati Navy at Army personnel ng Sandatahang Lakas. Sa Australia yan ikinasab bilang bahagi ng Defense Cooperation. At mula roon, nakatutok live, Rafi Tima. Rafi! Muli nga nagpakitang gilas ang mga sundalong Pinoy sa isinagawang pinakamalaki at pinaka-prestihiyosong multinational air combat exercise sa buong mundo, ang Exercise Pitch Black 2026 dito sa Darwin, Australia. Noong 2024, sa unang nilang pagsali, tinawag sila mga rockstar. Ngayon naman, bagamat isa ang Pilipinas sa may pinakamalit na air force sa rehiyon, dahil sa kanilang ipinakitang husay sa halos isang buwang military exercise, binigyan ng mas malaki responsibilidad ang mga pilotong Pinoy. Ito ang huling misyon ng 4 na FA-50 Light Multi-Role Fighter Jets ng Philippine Air Force sa Exercise Pitch Black 2026. Night flight operation kung saan kasama nila sa ere ang 12 ng iba pang fighter jets mula sa iba't ibang bansa. Personal itong sinaksihan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro kagabi. Isa lang ito sa maraming pagsasanay ng mahigit 100 fighter jets mula sa 21 bansa sa nakaraang 3 linggo. Pangalawang beses pa lang itong pagsali ng mas maliliit na fighter jets ng Pilipinas, pero pansin na raw agad ng mga organizer ang husay ng mga pilotong Pinoy. Ang tingin nila is ang capability natin ay limited. Pero with this, parang na-recognize nila na kaya nating makipagsabayan with the upgrade
na nakuha ng ating FA-50 from 2024 up to 2026. 4 na eroplano lang ng Philippine Air Force ang sumali dito sa Pitch Black exercise dito sa Australia, pero 166 yung buong contingent ng Pilipinas dahil kasama rito yung mga support staff at yung mga personnel na nagme-maintain dito sa mga FA-50 ng Philippine Air Force. Si Major June Liza Campuzano Beran, isa sa iilang babaeng piloto na lumahok sa exercise. Siya ang kauna-unahang babaeng fighter jet pilot sa Pilipinas. Aminado si Major Beran, kabado siya, lalo na nang sumabak sa dogfight o air-to-air combat kalaban ng mas mga modernong jet ng ibang bansa. Yung rush up ng emotions, ng adrenaline, kung paano mo takasan if nalock ka ng kalaban. So paano ka makaiwas doon, paano makasurvive, paano mapapahaba at least man lang yung span of time na yon para hindi ka naman yung agad-agad mamamatay, di ba? Parang gano'n. At least nahirapan siya. Kaya naman sa pulong ni Defense Secretary Teodoro sa kanyang counterpart sa Australia, hindi maitago ng kalihim ang pagmamalaki sa mga Pilipinong piloto. We are also very proud to have had the first Filipino fighter pilot to be qualified as a force commander, leading a force of 40 fighter aircraft. And thanks to the enhancements we have made to our current systems, this has enabled us to take such a role. Dito, nakikilala ng mundo na palakas tayo at hindi na tayo pwedeng biruin. Bukod sa air combat exercise, may mga pagsasanay din ng mga Navy at Army personnel ng AFP dito sa Australia. Ayon sa Defense Minister ng Australia, umpisa pa lang ito ng pinaigting na defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. So across the three domains, we've seen a very significant presence of the armed forces of the Philippines here in Australia. And next year, we will be in the Philippines participating in exercise Alon 2027. It will be the largest exercise that Australia undertakes outside of our country next year. Inaasahan na rin daw na mapipirmahan na bago matapos ang taon ang pinaplansyang Defense Cooperation Arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sa kanilang joint statement matapos ang kanilang ikatlong Defense Ministers meeting, kapwa nagpahayag na matinding pag-aalala ang dalawang Defense Ministers sa mga ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea laban sa mga barko ng Pilipinas. Nagpahayag din sila ng pagkabahala sa ginawang ballistic missile test ng China mula sa kanilang submarine sa South China Sea. Sana raw manaig ang international law sa pagresolba sa sigalot sa rehiyon. Ayon sa Philippine Air Force, ang training mission kung saan ginawang strike package commander ang isang major na pilotong Pinoy, 60 eroplano ang kalahok sa exercise at sabay-sabay na lumilipad dito sa himpapawid ng Darwin. Ang Pinoy, pinuha ng 20 eroplano mula sa iba't ibang bansa at matagumpay nilang nagawa ang kanilang misyon. Ngayong araw nagtapos ang exercise Pitch Black 2026 at tinasang uuwi na sa bansa mga Pilipinong kalahok dito. Baon ang bagong kaalaman na handa na nilang gamitin pangunahin laban sa external threats. Pero kung tutuusin, handa man sila, huwag na raw sana itong humantong sa tunay na digmaan. Yan ang latest mula rito sa Darwin, Australia. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Bumagal sa 2.3% ang paglago ng kabuang kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o yung gross domestic product sa second quarter ng taon. Yan na raw ang pinakamabagal na naitalang paglago ng ekonomiya mula noong 2009. Pero hindi raw yan dahil lang sa pandemya o gulo sa Middle East. May kinalaman din dito ang pinaimbestigahang katiwalian ng administrasyon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Parang domino ang epekto ng gulo sa Middle East na nagpamahal ng mga bilihin. Kumonte ang padala ng mga OFW at humina ang paggastos ng maraming Pilipino. Bumagal tuloy ang paglago ng kabuang kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o yung gross domestic product na sukatan ng paglago ng ekonomiya. Mula 2.8% noong unang quarter, bumagal yan sa 2.3% na lang nitong second quarter. At kung hindi isasama ang mga panahong may pandemya, ito na ang pinakamabagal na paglago sa loob ng halos 17 taon. Ito ay lowest since Q4 of 2009, kung saan yung ating GDP growth during that time was recorded at 1.8%. Pero may isa pang dahilan ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Bukod sa gera sa Middle East at inflation, ang natenga munang public construction dahil pa rin sa issue ng korupsyon. Public construction is
is a small part of the economy. Large amount of that contraction, so it's 32%. No, brought a significant impact on the economy. Sabi rin ni Edwin, isang construction worker, kinailangan na niyang mag-extra-extra sa mga araw na walang trabaho sa pinapasukang construction company. Minsan natitigil po ang aming kontrata. Sana po maging tuloy-tuloy po para may trabaho po lagi kami. Nananawagan po kami sa gobyerno na sana tuloy-tuloy ang project namin. Tuloy-tuloy po ang project para may trabaho po lahat. Pero ano bang kaugnayan sa ekonomiya ng mga public construction ng gobyerno? Pinasasahod niyan ang mga manggagawa at nakikinabang ang iba't ibang negosyo tulad ng construction companies at mga building material supplier na may mga trabahador ding pinapasahod. Lahat ng kumikita sa public construction nagkakaroon ng pambili sa ibang negosyo na meron ding mga trabahador. Kaya dumadami ang kumikita at nagkakatrabaho. Pero pag tumigil o nabawasan ng public construction, mawawalan sila ng pambili kaya nababawasan ang kita sa mga negosyo at nagpapabagal ng paglago ng ekonomiya. Ang humihinang paggastos ng mga Pilipino mapadahil man sa inflation, Middle East tension o tigil construction ramdam sa grocerying ito. Dati po, palima-lima yung kuha nila na noodles. Ngayon pa dalawa-dalawa, isa na lang po. Sabi ng Malacanang, naging maingat lang ang administrasyon sa paggastos, lalo't may nabistong katiwalian na pinaiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil minabuti na tignan kung yung mga kontraktor na ito ay dapat na ipagpatuloy mga proyekto na kung sila ay may magandang record o hindi. Sabi ng DepDev, lalakihan na muli ang paggastos ng gobyerno sa mga susunod na buwan, kabilang yung hindi nagastos nung nakaraang quarter. Kaya asahang lalago ang ekonomiya. Growth could have been easily at least 1 percentage point higher if not for if only we could we made public construction. In the second half, we would expect this momentum that we are seeing to significantly increase public spending. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nag-umpisa sa operasyon para ma-blackmail at mangikil ng ilang kilalang politiko. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na ng mga taong nabanggit. Iyan ang ibinunyag ng 4 sa 18 dating bodyguard ni Zaldico na bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pag-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Nakatutok live, si Mariz Zumali. Mariz. Emil, pamba-blackmail at pangingikil nga, yan daw ang pangunahing layon kung bakit ni-recruit ang 18 mga Marines o mga Maleta Boys kung pagbabasehan ang affidavit na ibinigay sa GMA News ng 4 na bumaligtad na mga dating mga bodyguard ni Zaldico. 4 sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pagde-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Sa kanilang bagong sinumpaang salaysay, sinabi nila kung paano nagsimula ang lahat. Ang punot dulo raw, operasyon para sa blackmail at extortion. Ang pinagmulan ko nito ay ako'y sinama sa 18 Marines at istorya ng mga basura para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Zaldico. Sa salaysay na ito, sinabi niya ang alam niyang operasyon ay pang-blackmail at extortion sa mga personalidad na kilala sa politika, korupsyon sa gobyerno at mga high-profile na tao. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na raw ang mga taong nababanggit. Sabi ng isa pa, ang pag-blackmail at extortion ay para palabasin na tumatanggap ng pera ang mga idadawit na mula kay Zaldico. Pinakakuhaan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Marcoleta ang nagsisiguro ng lahat. Ang tinutukoy niya si Atty. Levito Baligod na unang nagharap sa publiko ng 18 dating bodyguards, ilan sa kanila mga dating Marines. Sa aming panayam, itinanggi ni Baligod ang alegasyon ng plano umanong pamba-blackmail. That's ridiculous. I-extort mo sila? Si Martin Romualdez, sino? Mga senador, mga congressmen? That's very far from truth. Medyo exaggerated na yan.
Itinanggi rin niya ang paratang ng mga dating bodyguard na pinangakuan sila ng pera kapalit ng pagpirma sa affidavit. Well, yung sinasabi nilang prinomesahan sila para hindi na sila kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration, no? What I actually told everybody, not only the 4 but to the whole 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan, no? Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. Kanina kasama ni Baligod ang isa sa mga miyembro ng grupo na si George Villalon. Ang sabi ni Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Siya man daw ay inalok din, pero di raw siya kumagat. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Pero walang sasama na doon sa 14? Wala po. Isa si Villalon sa inaresto kanina matapos maglabas ang Las Piñas Regional Trial Court ng arrest warrant para sa grupo dahil sa 4 counts of perjury. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pera. Kasama sa binawing alegasyon ng kanyang mga kasamahan ang paghatid umano ng kickback kina Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng flood control scam, bagay na kanila nang itinanggi noon. Emil, 3 lang sa 13 ang nakapagpiyansa. Sa ngayon ay narito pa sa Las Piñas City Jail ang kanilang abogado na si Attorney Baligod para malaman daw kung ano pa yung mga remedies na pwede niya magawa para makapagpiyansa na agad ang 10 natitira pa na hindi umabot ang pagproseso sa kanilang mga dokumento sa oras ng korte. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Full of gratitude ang pag-welcome ni Sparkle Star Princess Aliyah sa adulthood. Star-studded ang kanyang debut na dinaluhan ng ex-PBB housemates at GMA executives. At live yang ichichika sa atin ni Athena Imperial. Athena! Yes, Iya, matapos nga ang isang buwang paghahanda, ngayong gabi na ang debut celebration ni Sparkle Star at PBB Celebrity Collab Edition 2.0 4th Big Placer, Princess Aliyah. Mula sa sweet at seductive pre-debut shoot, kung saan hands-on si Princess sa pagpili ng concept at kanyang outfit, hanggang sa food tasting at ocular ng debut venue, finally, dumating na ang gabing pinapangarap ni Princess, ang kanyang grand 18th birthday celebration. Sabi ng sister and ng mom ko na parang hindi naman kami nag-debut eh. So, ikaw na lang. Kahit na sabi ko mag-travel na lang tayo, sabi niya hindi, para at least isa sa atin naka-experience ng ganito. Looking like a true princess ang young singer and actress sa blush Frances Liviran gown. At bilang princess of the night, naka-ball gown siya during her grand entrance. Inaabangan din ang performances from the talented debutant. Non-negotiable ko talaga dito. Sabi ko kasi, yung birthday ko, parang gusto ko siyang gawing parang mini-concert ko. Kasi, ayun po, gusto ko nga din i-showcase talaga yung pagkanta ko, pagsayaw ko. Kabilang sa 18 Roses ang male PBB housemates at kasama rin sa 18 shots ang ilang girls mula sa kanilang batch sa PBB. Kasama rin sa kanyang debut entourage ang ilang GMA executives sa pangunguna ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez and Sparkle GMA First Vice President Joy Marcelo. Iya, naghihintay tayo sa pagbabalik ng programa nitong debut celebration at mamaya i-update namin kayo sa mga happenings dito sa Pagdiriwang. Maraming salamat, Athena Imperial.